Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinasabi ng marami na ang paninigarilyo ay simbolo ng tunay na pagkalalaki. At ito ay ang isa sa mga gawain ng tunay na mga macho. Sa karamihan ng mga pelikula na makikita natin, madalas ang bida ritong lalaki ay naninigarilyo at nagiging isa na itong simbolo sa kulturang Pilipino at marami sa mga kulturang hindi Muslim ng pagiging matapang at pagiging matigas sa harap ng lahat ng uri ng mga pagsubok. Saksamang palad, ang paninigarilyo ay naging isang uri na rin ng bisyo na tinatangkilik ng maraming mga Muslim sa iba't ibang mga kadahilanan at kabilang na nga dito ang pag-aakala nila na ito ay isang uri ng pagpapakita ng katapangan. Ang paninigarilyo ay unang binigyan ng mga scholar ng hatol na ito ay makruh. Isang hatol na naibigay noong una pang panahon dahil ang mga scholar ay nagsagawa ng pag-aaral ukol sa paninigarilyo at sila ay dumating sa kanilang hatol sa pamagitan ng kiyas o paghalintulad ng sigarilyo sa epekto nito sa mga pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kainin bago pumunta sa masjid ang isang lalaki tulad ng bawang at ng sibuyas. Inhalintulad nila ang masamang amoy ng sigarilyo sa bawang at sibuyas sa masamang amoy nito kaya itinuring nila ang sigarilyo na makruh. Subalit sa makabagong panahon ay napatunayan na ng mga siyentipiko na ang sigarilyo ay naglalaman ng mga kemikal na nakamamatay. Taon-taon ay milyon-milyon ang namamatay sa mga kaso na may kinalaman sa paninigarilyo tulad ng mga sakit sa baga at iba pang uri ng mga sakit na dinudulot nito. Ang bawat stick ng sigarilyo ay naglalaman ng mga kemikal na nakalalason. Tulad ng alkitran na ginagamit sa kalsada, sa asfalto. Tulad ng formaldehyde na ginagamit sa pag-ebalsamo ng patay. At tulad ng acetone na ginagamit na panlinis ng kuko. Kaya nga sa Islam ay maliwanag na ang sigarilyo ay haram. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wala taqtulu anfusakum," at huwag ninyong papatayin ang inyong mga sarili. Ang aya na ito ay isang aya na mayroong pangkalahatang kahulugan na hindi natin dapat nadalhin ng ating sarili sa anumang uri ng kapahamakan. Maging ito man ay sa pamagitan ng pagpapakamatay o ng unti-unting pagpatay sa ating sarili sa pamagitan ng pagpasok sa ating katawan ng mga kemikal na nakalalason sa pamagitan ng sigarilyo. Ang sigarilyo ay pinagbabawal sa ikalawa pang dahilan dahil ang sigarilyo ay isang uri ng paglulustay ng salapi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wakulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Na kayo ay kumain at tuminom at huwag kayong maging bulagsak. Tunay na hindi minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala mga bulagsak o mga mapanglustay. Ang pera na ginagamit ng isang tao sa pamagitan ng pagbili ng sigarilyo na minsan ay umaabot sa 50 pesos o 100 piso sa araw-araw ay may ipon sa isang buong buwan sa 1,500 piso o 3,000 piso na maaari sanang ginamit pa niya sa mga bagay-bagay na mayroong kabuluhan. Maaari pa sana na ang pera na ito ay ginamit niya upang pakain sa kanyang pamilya o kaya ay gamitin niya upang ipangkawang gawa. Na tiyak na sa pamagitan ng mga ito ay nagkamit pa siya ng gantimpala kaysa sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala at perwisyo na naidudulot nito sa ibang tao sa pamagitan ng kanyang pagsigarilyo. Ang paninigarilyo din ay walang silbi sa atin dahil tunay na kung sa tatanungin ng isang tao ang kanyang sarili kung siya ay naninigarilyo, tuwing siya ay naninigarilyo, ay nagiging dahilan ba ang kanyang paninigarilyo
upang siya ay higit na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na hindi ito mangyayari. Dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanggap lamang ng pagpapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga mabubuting mga gawain. At ang paninigarilyo ay maliwanag na isang uri ng bagay na haram. Bukod pa sa mga patunay na may kinalaman sa ating relihiyon, ang pananampalatayang Islam, ay merong isang mabigat na patunay na natural para sa mga tao sa pamamagitan ng lohika ang magbibigay sa taong naninigarilyo ng sapat na dahilan upang itigil ang masamang gawain na ito. At ito ay ang tanong na meron bang matinong tao o meron bang tao na nasa matinong pag-iisip ang iinom ng formaldehyde o formalin o kaya ay iinom ng acetone o kaya ay iinom ng alketran? Natural ay wala. At gayon din, dapat ay hindi maging dahilan ang ano paman sa paggamit mo ng sigarilyo na unti-unting lumalason sa iyong katawan. Gayon din ikalawa dito, ang sigarilyo ay hindi lamang nakakasama sa tao na naninigarilyo. Bagkus ito ay higit na nakakasama ayon sa sinasabi pa nga ng mga doktor sa mga tao sa paligid niya na nakakalanghap ng kanyang usok na ibinubuga. Isa sa mga nakakalungkot na kwento na may kinalaman sa paninigarilyo ay ang kwento ng isang bata na 5 taon pa lamang ay namatay sa sakit na cancer sa baga. At ang mga doktor ay tumukoy dito sa paninigarilyo ng kanyang mga magulang sa kanilang tulugan na naging dahilan upang ang batang ito sa kanyang murang edad ay makalanghap ng masamang usok ng sigarilyo at naging dahilan ng kanyang maagang kamatayan. Ano pa man ang dahilan natin sa ating paninigarilyo, ito man ay sa pag-aakala natin na ito ay nagiging dahilan upang tayo ay higit na maging macho, o ito man ay isang gawain na ating nakagisnan na minana pa natin sa ating mga ninuno, o kaya ay dala-dala pa natin mula nang tayo ay hindi pa mga Muslim, walang mawawala sa atin kung tayo ay magsisikap na tanggalin ang masamang gawain na ito. Alalahanin natin na tunay si Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng gantimpala sa bawat maliit na pagsisikap natin na makagawa ng kabutihan at umiwas sa kasamaan, at siya ay magpaparusa sa bawat kasalanan na gagawin natin na hindi natin inihingi ng tawad sa Kanya at hindi tayo nagbabalik loob sa Kanya, gaano man ito kaliit sa pag-aakala natin tulad nga ng paninigarilyo. At ito ang ating mensahe para sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.